Ulitin ko po, ang biyaya ay hindi isang paturuan. Hindi ito kalipunan ng mga panuntunan o listahan ng mga bagay na dapat gawin o hindi, ng mga bawal at hindi. No? Grace is a person. His name is Jesus. Amen. John 8:32. Ito po, sa Tagalog po na lamang po isi-share sa inyo. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang sabi po nito, makikilala ninyo. So dito po, maliwanag na binabanggit na ang biyaya ay si Jesus. Amen. Amen. You shall know the truth, and the truth that you know will set you free. Ito yung madalas na ituro sa atin. The truth that you know will set you free. Hindi yung anong alam mo sa Bible, kundi yung personal encounter mo sa truth will set you free. Jesus is the way that set us free. Jesus is the way, the truth, and the life. So, the truth is a person. His name is Jesus. Grace is a person. His name is Jesus. John 8:36. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya na. Amen. Ang sabi rito, kapag kayo'y pinalaya ng anak, kapag kayo'y pinalaya ni Jesus, tunay nga kayong malaya na. Ang ibig sabihin, meron tayong kasiguraduhan na sa anong mga bagay na kung saan nakukulong tayo, nagiging in bondage tayo, pinalaya na tayo ng ating Panginoong Jesus. Merong kasiguraduhan. Sabi ko sa English, therefore, if the Son makes you free, you shall free indeed. Tunay nga kayong malaya na. 2 Peter 3:18. But you shall grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grace is unmerited favor, unearned, receiving all God's riches. Hindi natin tinabaho, pero tinatanggap natin ang lahat ng mabubuting bagay mula sa Diyos dahil sa tinapos na gawa ni Jesus sa krus. Amen. Sabi po dito sa Tagalog, ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Sa maliwanag na sinasabi po dito, tayo ay magpatuloy sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus at sa kanyang biyaya. Ang tunay na pagkakilala kay Jesus ay magdadala sa atin ng tamang paniniwala at pananampalataya, at ito ay magbubunga ng tamang pamumuhay at kaunawaan. Amen. So napakahalaga po na meron tayong tunay at tamang paniniwala patungkol sa ating Panginoong Jesus. Our true knowledge of Jesus will lead us to right believing, and right believing produces right living. The more we know Jesus, the more na nagiging matatag tayo sa ating pananampalataya, sa ating ugnayan sa Diyos, kung sino tayo sa Kanya at sino siya sa atin. Knowing Jesus more and more, and more, we are established in our faith and our right standing with God, our identity, and our inheritance. Who Jesus is, what He has done, and who we are in Him. What grace becomes of me? Grace free me from guilt and condemnation. Napakahirap pong maglingkod. Every time na nagpe-fail ka, nako-condemn pa. Amen. Pinokondemn mo ang sarili mo. Amen. Nandun yung feeling of guilt parate. Hindi ka makasinod, hindi mo maabot. Hindi mo magawa ang mga bagay na ito. Pero sabi po sa Romans 8:1, there is now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Sa Tagalog po, kaya nga, hindi nakakatulang maparusahan ng mga taong nakipag-isa na kay Kristo.
tayo pong lahat na narito ay nakipag-isa na kay Kristo. Amen po ba? Amen. So hindi na po natin, tayo po ay makapaglilingkod sa Diyos ng malaya. Amen? When you fail, every time we see our witnesses, kapag nakikita natin ang ating mga kahinaan, sinasabi ng salita ng Diyos, there is now no condemnation. Amen. There is now no condemnation. Masarap maglingkod ng malaya sa ating Diyos. Amen. Masarap maglingkod na hindi mo na kailangang mag-exert ng sarili mong effort. Nung nga pong Tuesday sabi, sa sarili mong effort, nais mong i-please ang Lord. So yung effort na rin, kapag naubos na yung effort na yon, mapapagod ka na. Amen. So tayo ayaw ng Diyos, naglilingkod tayo sa Kanya, napapagod tayo, naglilingkod tayo sa Kanya na hindi natin alam kung ano talaga yung kalalagayan natin. Nais ng Diyos, naglilingkod tayo sa Kanya, restful. Amen. Sabi nga po, we serve out of rest. No? Hindi tayo nakokondem, kundi masaya tayong naglilingkod sa ating Diyos. Kasi naunawaan natin, buhat sa Kanyang salita, sa biyaya ng Diyos, lahat ay sa biyaya ng Diyos. Amen. Walang sa atin, lahat ay sa biyaya ng Diyos. Hindi ang ating mga pagkakamali at kahinaan ang magpapabago ng ating kalalagayan kay Jesus. Ha? Ito po yung masarap. Our failures and weaknesses are already done and condemned at the cross. Amen. We are accepted in Christ. Kahit sino tayo, kahit ano yung gawin natin, kahit even we fail, hindi tayo itatanggi ng ating Panginoon. Amen. Yes. We are accepted in Christ. Sabi nga, love me for what I am. Sabi ng mga nanliligaw. No? Pero madalas mag-fail. Amen. Sa una lang yun, love me for what I am. Pwede kanyang ibigan for who you are. Pero baka may nakita na talagang hindi maganda at nasagad na, wala na yung love me for what I am. Si Jesus lang po at ang ating Ama, ang tunay pong magmamahal sa atin of who we are. Amen. Amen. Covered by this grace. Amen. So grace free me from a stressful way of serving. No? Nakaka-stress, amen? Nakaka-stress. Napakaganda ng gusto mong gawin, pero hindi mo magawa. Amen. Hindi mo magawa. Kasi nga, ginagawa mo to sa iyong sarili. Grace free me from the act of performing to gain the favor and blessing of God. James 1:17. Pakiano po, James 1:17. Sa, yan. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Ano lang po. Sige pa po. 18. Of His own, really brought us forth by the word of truth, that we might be a kind of first fruit of His creatures. Meron pa po. So then, andi na po. Tapos na po. Dito po Tagalog, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama. So maliwanag po dito, lahat ng mabubuti bagay, lahat ng mga ganap na bagay, ito ay kaloob. Amen. Ito ay kaloob sa atin ng Diyos. So dahil ito ay kaloob, hindi na natin ito dapat pagtrabahuan. Amen. Sabi niya rito, hindi siya nagbabago. No? Ay, ikumpleto ko po. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit. Mula sa Ama na lumikha ng mga taklaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Amen. Sabi ko nga po kanina, kahit nag-faith tayo, hindi nagbabago ang ating Diyos. Amen. Hindi siya nagbabago. Ang tao, maaaring magbago, pero ang Diyos hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniwan o binayaan man sa lilim. Ito po yung Tagalog version po ng James 1:19. No? Ang Diyos
at ating amang hindi nagbabago, hindi tayo iiwan o babayaan man sa dilim. Katulad ko, hindi ko po alam kung ano po yung tamang gawin. Nalilito ako. Matagal na akong Kristiyano. Dumating ako sa puntong ganon. Pero ang Diyos na hindi nagbabago, the Father of life, sabi niya, hindi tayo pababayaan sa dilim. Amen? At kahit ano pang kadiliman meron tayo sa ating buhay, sabi dito, maliwanag sinasabi ng kanyang salita, hindi tayo iniiwan o binabayaan. Amen. Niloob niyang tayo ay maging anak niya. So, hindi natin sariling kalooban na maging anak ng Diyos. Magiging anak natin ay kaloob mula sa Diyos. Amen. At ito sa mamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi rito, niloob na tayo na maging anak niya pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ang salita ng katotohanan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Walang anumang kasinungalingan sa Kanya. Lahat ng Kanyang sinasabi, ito ay ating mapanghahawakan. Ang bagay ang di kayang gawin ng Diyos, ang magsinungaling. Amen. Kung may pinangako ang Diyos sa atin, it will come to pass. Gagawin at gagawin ito ng Diyos. Sabi rito, niloob niyang tayo maging anak niya pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Napaka-special po natin sa ating Diyos. Amen? Amen. Napakahalaga po natin sa ating Diyos. No? Sabi niya, upang tayo ay matangi at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang lahat ng mabuti at ganap, ito'y kaloob. Isang regalo, walang bayad, libre, hindi pinaghirapan, ibinigay, kusang loob. God make it known to us. Hindi na tayo nayan sa dilim. Na magpatuloy tayo doon sa dating paniniwala natin sa paraan ng paglilingkod sa ating Diyos. Gawin mo ito, pagpapalain ka. Hindi mo gawin ito, susumpahin ka. Nakaka-stress, di mo ba? Lalo na kung babasahin niyo po yung Deuteronomy. Amen. Na wala sa lente ng biyaya. Curse, blessing. Mas marami po yung curse kaysa sa blessing. God made it known to us. Ipinayag ito ng Diyos sa atin upang hindi tayo mag-alinlangan. Pamamagitan ni Jesus, naging anak tayo ng Diyos, natatangi at higit. We are God's special children. Bilang anak, mula sa napakabuting Ama, lahat ng mabubuti at ganap na bagay para sa atin. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, lahat ng mabubuti at ganap na kaloob ay para sa iyo. Lahat ng mabuti. Amen. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay pinagpala na. At yun po ang hindi ko naintindihan noon. Kaya po, gawa ko ng gawa, ganito, ganoon. Kasi nga ayaw ko pumawala yung pagpapala ng Diyos. Amen. Gusto ko lagi akong pinagpapala ng Diyos. Ang hindi ko naintindihan, hindi ganito yung maliwanag sa aking pagkaunawa, tayo ay pinagpala na. Amen. Nang tanggapin natin si Jesus sa buhay natin bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas, at that moment, tayo ay pinagpala na ng Diyos. Hindi tayo naglilingkod upang pagpalain, pinagpala na tayo, kaya tayo naglilingkod. Amen! Grace transform me into a person He wants me to be. No? Binago ako ng biyaya ng Diyos. At patuloy na binabago upang kung ano ang nais niya para sa akin, ito ang mangyari. Amen. Hindi yung gusto kong mangyari, kundi yung gusto ng Diyos na maging ako. Amen. Hindi yung gusto kong maging ako. Ang gusto ng Diyos na maging ako.
Romans 2:4. Sa English po, ito pong sinasabi, Romans 2:4. Or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? So dito po, itinuro po sa atin ang ibig sabihin ng repentance. Hindi po yung lagi ka pong nagsisisi, humingi ng tawad. Minsan lang po yun, amen? Minsan lang po nangyari sa buhay natin yun, amen? Noong isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Kristo, no? Sabi, repentance means change of mind. Metanoia. Metamorphosis. Sabi po ng ating pastor, amen. Praise the Lord. The process of transformation of form into a beautiful butterfly. No, so lahat po ng mga science student dito, alam po nila yon. Amen. Amen. At sa Hebrew meaning naman po nito, napakaganda. Yung pong repentance, ibig pong sabihin to, returning to grace. Amen. So, salamat sa Diyos, nabalik ako sa biyaya. Amen. Amen. Sabi po ito sa Tagalog, o inahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay? Kaya napakabuti niya sa iyo. Amen. Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Kahit po marami sa atin noon, pasaway, amen. Kahit po tayo lumalakad sa ating sarili, mga kagustuhan, mahal tayo ng Diyos, amen. Napakabuti ng Diyos sa atin. Ang kabutihan ng Diyos ang tanging makapagbabago ng buhay. Amen. Hindi po yung katabi nyo ang magbabago ng buhay nyo. Hindi yung asawa mo magbabago ng buhay mo. Amen. Kahit ang sarili mo, hindi ang sarili mo. Amen. Ang kabutihan ng Diyos, ang magbabago ng buhay o ng bawat sa atin. Amen. Sabi niya, hindi mo ba alam, sabi niya, sa English mo maganda kasi, sabi niya, oh, you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance. Ang kabutihan ng Diyos nagdadala sa iyo sa pagsisisi. Kanya doon sa ibang salin. Pero yung po, pinaliwanag natin ang pagsisisi, hindi po yung Lord forgive, Lord forgive, Lord forgive. Pinatawad na po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen! At napakaganda po na maalaman yung kasalanan natin noon, yung kasalanan natin ngayon, at kasalanan natin sa inaharap. Itong lahat ay pinatawad na at itong lahat ay naparusahan na doon sa krus ng Kalbaryo at itong lahat ay tinanggap ng ating Panginoong Hesus. Amen! Sa Kanya natin binaksak ng ating Diyos ang Kanyang galit upang tayo ay tunay po na mahatid doon sa isang kalalagayan napakabuti. Amen? Sabi ko nga po, parang mas mahal pa tayo ni Lord kaysa kay Jesus. Dumating lang po sa isip ko yan kapag po pinagbubulayan ko. Parang mas mahal pa tayo ni Jesus ay ng Panginoon kaysa kay Jesus. Bakit? Kasi binigyan niya si Jesus para sa atin, di ba? So kapag ganun po na-overwhelm talaga ako doon sa kabutihan ng Diyos. Ako nga, hindi ko kaya ibigay ang anak ko kahit pasaway, amen. Hindi ko siya kayang ibigay. No? Maaaring, parang ako pwede kong ibigay ang buhay ko sa anak ko. Pwede. Magagawa ko yun. Kasi kahit sa panaginip, talagang pag kami nag-aapi sa mga anak ko, nanggigipil ako eh. No? Pero, ang ibigay ko, ang sarili ko para sa iba, hindi ko kayang gawin. Amen. Amen. Pero ang Diyos, binigay niya kanyang bukong anak para sa atin. Dahil mahal na mahal na mahal niya kami. Amen. Hallelujah. The loving kindness of God brought me into newness of life. Nung naintindihan ko pong lubos, nung nagkaroon po ako ng isang personal way of encountering grace, mas lalo ko pong naintindihan ang pagmamahal ng Diyos. No? Nagkaroon po ng pagbabago sa buhay ko, nagkaroon po ng pagbabago sa aking isip. No? Not just having the mind of God, but having the heart for God. Doon po sa totoong aspeto po ng paglilingkod sa Diyos, na kaya ka naglilingkod is out of gratitude.
No? Dahil nagpapasalamat ka sa Diyos, dahil kay buti-buti ng Diyos, ito ako, ganito ako, pero mahal ako ng Diyos. Kilala po natin ang ating mga sarili. Amen. Amen. Kapag nakikita mo yung sarili mo, mahal na mahal ka ng Diyos, so ang nangyayari po, patuloy po na nababago yung ating puso. Nagkakaroon tayo, nabubuo ang isang puso para sa Diyos. Amen. At nakikita ko po ang mga tao, ano man ang kalalagay nila sa buhay, sa liwanag ng biyaya ng Diyos. Binabago ng kabutihan ng Diyos ang pagtingin ko sa tao. Amen. Dati, meron tayong holier than thou attitude. Amen. Kapag nagkakasala yan, meron tayong mga kapatid na nagkakasala, born again pa naman na kay Kristo, bakit ganyan siya? Amen. So meron po tayong ganong pagtingin, at lalo na po sa mga tao wala pa kay Kristo. Pero, dahil sa kabutihan ng Diyos, nabago po ang pagtingin ko sa mga tao. Amen. Kung paano akong nakita ng Diyos, doon po din po sila nakikita. Amen. So wala pong bahagi si ako o si tayo sa nung pagbabago po na maranasan natin. Ang lahat po ay dahil sa gawa ng Diyos sa buhay natin. Sa gawa ni Jesus sa buhay natin. I forgive because I am forgiven. Amen. Hindi ka nagpo-forgive para patawarin ka. Nagpo-forgive ka kasi naranasan mo kung paano ka patawarin ng Diyos. Amen? So dito po yan, dito ako mag-cite po ako. Ito po isang karanasan. Meron pong taong napakalapit sa akin. At totoo po, kapag ang tao ito, kasama ko po, nandun ko na paragi yung takot. Kasi ang tao ito, madalas po akong bigyan po ng sakit ng ulo. Madalas po akong bigyan ng sama ng loob. Mahal ko siya. Pero, hindi ko po masasabing yung pagmamahal ko na yon ganap. Kasi every time po na makita ko siya, naiinis ako. Pag hindi ko siya nakikita, gusto ko siyang makita. Pag nakikita ko naman siya, naiinis ako. Kasi ang lagi kong nasa isip ko, baka may gagawa na naman ito ng kabalbalan. Sabi mo, natatakot ako. Amen. Gano'n, mix po yung aking nararamdaman. No? Pero, sabi ko na forgive ko na siya. Pero, kahit nasabi ko na forgive ko na siya. Pero kapag nakikita ko siya, tapos yung ginagawa hindi tama, naiinis ko ako talaga. Naiinis ko talaga. Kaya, gusto ko siyang makita ang hindi. At doon po, dumating po yung punto, sandali lang po. Doon po, dumating po yung punto na umalis po ang taong ito. So sa puso ko, alanganing matuwa ako, alanganing malungkot ako. Pero para mas marami yung matuwa ko. Kasi nga, hindi ko siya nakikita. Pero kung malayo siya, hindi sasaktan ulo ko. So, ganun po. Pero ito po, iningi ko po ito ng, lagi ko po itinadalangin sa Diyos. Ayaw ko po yung ganong nararamdaman ko. Ayaw ko siya. Ayaw ko siya ng ganon. Kung talagang pinargive ko siya, Lord, sabi ko, gusto ko maramdaman ko talaga, pinargive ko na siya. Na kahit makita ko siya, at kahit ano ba yung gawin niya, hindi na ako mainis. Kundi yung pag-ibig mo, Lord, yun po yung mag-aari sa puso ko. So, ganun po, mga ilang buwan, hindi kami nakita. So, pinagpepere ko nga po, sana makita ko. Yung hindi niya ako makita, makita ko, hindi niya ako makita. Nangyayari naman po, pinagbibiyan ako parati ni Lord. Tapos, meron pong pagkakataon na nagkita po kami. So, nung pong magkita kami, mag-bless sa akin, nalanganin pa ako may batang kamay ko. Kasi baka kami simula na naman yun ng koneksyon. Mamaya magsimula na naman yun ang sakit ng ulo ko. Pero, dahil hiningi ko po sa Lord, ayaw ko ng ganong damdamin. Gusto ko maramdaman pag pinatawad ko na talaga siya, pinatawad ko na siya. Kung
paano, Lord, yung pagpapatawad mo sa akin, nararanasan ko. Gusto ko rin po ganun yung maranasan ko pag pinatawad ko siya, yung makita ko siya. So, nung po yung panahon na po yun, nabot ko po yung kamay ko, nagbago po ang lahat. Amen! Tinagon po ng Diyos yung aking panalangin, napakabuti po talaga ng Diyos. At doon po nagsimula, yung pong, na-restore po yung aming relationship. No? Na-restore po yung aming relationship. At nagkikwentuhan na po kami. Amen! Nagkikwentuhan na po kami. At kailan lang po sinabi ko, mamaya po sabihin ko sa inyo kung sino. Kasi mga kapatid ko naman po kayo, di po ba? Hindi naman yun siguro ako ihahatulan, di po ba? Amen! Wala na tayo sa condemnation. So, nasabi ko, nabanggit ko po kayo kay Labs ko, kay Brother George. Sabi ko, tayo, sabi mo, alam mo, ang saya-saya ko. Sabi ko. Kasi, naramdaman ko na ito pang magpapatawa. Kahit makita ko siya, hindi na ako naiinis. Amen. Amen. Hindi na ako naiinis. At kahit yung pong time na yun, meron pa siyang hindi ginawang mabuti. Meron po siyang ginawang hindi maayos. Talaga po, sinabi ko po sa mister ko, hindi na ako naiinis. Kundi yung pong nararamdaman ko, yung pong mahal ko po siya. At naramdaman ko po talaga yung pong paano po yung manifestation ng grace sa buhay ko. Dahil naramdaman ko po, paano po ako talaga minahal at pinatawad ng Diyos. So, ganun po. Ang saya-saya ko. Kaya nga sabi ko, I'm free. Malaya ako. Sabi ko, ako yung napalaya. Amen. Hindi man yung taong yun. Ako ang unang napalaya. Amen. So, nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi kahirap po yung ganon. Amen. Nakikita mo, naiinis ka. Pag hindi mo nakikita, gusto mo makikita mo. Kung yung mixed feelings, mixed emotion. No. Pero salamat po sa Diyos. Ang tinutukoy ko po sa inyo yung anak ko pong panganay. Amen. Amen. Mahal ko po yung anak ko. Pero ngayon, ay pinatawad siya. No? Pero ngayon, totoo na po. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Kasi, kapag po nakikita kami ngayon, hindi ko na nakikita kung ano yung ginagawa niyo. Ang nakikita ko, sabi ko, ako nga, minahal ako ng Diyos. Hindi naman ako perfect. Hindi naman ako perfecta. No? So, lagi ko po, so, ganun po, nagkwekwentuhan na kami. Amen. Po, hindi ko na siya sinisita dun sa mga gawa ng mali. Kasi nung po, sita ako ng sita. Sita dito, sita dun. Sita dahil po ang pangalan ko, sita ako ng sita. Mahilig po akong manita. Kaya po yung mga nakikinig sa akin, ayaw na ako pakinggan kasi mahilig akong manita. Amen. Pero salamat po sa Diyos, binago ako ng Diyos. Dinala ko ng Diyos doon sa isang kalalagayan na kung saan maging kagaya ng ating Panginoon Jesucristo. Amen! Amen. Lahat po tayo, bibigyan tayo ni Lord ng grace story. Amen! Amen. Ano lang po. Kaya lang pumapat kasi nandito po yung mga sinulat ko po kasi dito yung translation sa Tagalog. Medyo mayroon po tayo sa English eh. Baka damugo po yung ilong po dito. Amen. Hallelujah. Praise God. I thank the Lord dahil totally napalaya na ako doon sa feeling of unforgiveness. Talagang nagmanifest ang praise ng Lord. Wala na ang inis kundi tuwa. Salamat sa Diyos. Amen. Dahil sa kanyang biyaya, na-restore ang aming relationship. And ang bonus grace, pati ang relationship niya sa kanyang mga anak, na-restore. Amen. Sa kung dahilan bakit naiinis po ako, kasi po pati ang mga anak, pinabababayaan. Amen. So, purihin ang Panginoon. Napakagaan ng buhay, hindi dahil walang problema, kundi dahil ang biyaya ng Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos ay merong kapahingahan. Amen? Merong kapahingahan. Grace gives me the assurance of the Father's love. Ito po. No? Si Jesus, pinagtibay niya yung katotohanan na tayo ay minamahal ng Ama. Sa pagmamahal ng ating Ama.
John 1:12. Ngunit ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Dahil kay Kristo, tayo na tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. So, hindi na po mababago yun. Amen. Kasi, kung si Kristo ay hindi na anak ng Diyos, hindi na rin tayo anak ng Diyos. Amen. Pero salamat sa Diyos, siya ang minamahal na anak ng Diyos. Amen. At dahil siya minamahal na anak ng Diyos, meron po tayong kasiguruhan, katiyakan sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi mo sa iyong katabi, ako ay anak ng Diyos. Yung unconditional love ng ating Panginoon. Walang hinihingi requirements. Amen. Yun nga kung manliligaw o liligawan, daming requirements doon sa gustong manligaw sa Kanya. Amen. Ang dami niyang hinahanap. Kahit nasa trabaho, ang daming hinahanap. Pero ang ating Amang nasa langit, sa Kanyang pagpapahayag ng pag-ibig sa atin, wala siyang hinahanap. Amen. Sapat na yung ginawa ni Kristo para sa atin. Amen. Sapat na sa ating Diyos ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo para tayo ay mahalin niya. Amen. At ang masarap, hindi na tayo tinitingnan ng ating Diyos sa ating mga sarili. Kundi palagi, ang nakikita ng ating Diyos sa atin ay si Jesus na Kanyang minamahal na anak. Amen. Sabi po nito sa Ephesians 2:4 and 5, at dito, but God is so rich in mercy. Yun. Because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. So dito po nakita po natin, maaaring tayo nagmamahal tayo sa isang tao dahil, kasi, amen, palagi merong dahilan bakit nagmamahal tayo. Amen. Kasi maganda siya, mabait siya, mabuti siya, so deserve niya yung pagmamahal natin. Pero tayo, hindi tayo deserve yung pagmamahal ng Diyos. Amen. Pero dahil sa Kanyang biyaya, tayo ay naging deserve yung pagmamahal ng ating Diyos. At dito po mapapatunayan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin, that even we were dead in our trespasses. Amen! Nung tayo ay makasalanan pa, minahal na tayo ng ating Diyos. Amen? Hindi ko nakakatuwa yun, malaman na nung tayo ay makasalanan pa, mahal na tayo ng Diyos. How much more na ngayon tayo ay Kanya ng mga anak. Amen? Amen. So ito po, napakasarap pong isipin, napakasarap pagbulay-bulayin. It is by God's special favor that you have been saved. Our Father loved us so much. No? Kasi po tayo, relational being tayo. Kapag tayo po, ang mahal natin sa buhay, asawa natin, sinasabi, mahal na mahal tayo. Ibang feeling, amen? Iba yung feeling na, alam mo yung mahal ka talaga. Amen? Sabi nga, kahit ang mundo ay magunaw, kahit ang mundo ay magulo, sa tayong dalawa. Amen? Nagmamahalan tayo, kayang-kaya natin yan. Amen? So meron pong mga ganon, amen? Kapag sigurado kang mahal ka ng isang tao, panatag ka, meron kang kapayapaan. Amen? Kapag kasama mo yung taong yan, talaga naman, parang nakasandal sa pader. Amen? Matapang ka, wala kang takot. No? Sabi ko nga kay Lakay, at kay Mister, sabi ko, basta tayong dalawa, magkasama sa hirap at ginhawa. Kayang-kaya. Amen? Amen? No? Pero, yun ay pagmamahal ng tao sa kapwa-tao. Amen? Pero ibang pagmamahal ng Diyos. Amen. Sila kayo ko nga, mahal ko yan. Pero kapag nasigawan ako niyan, sisinangutang ko yan. Praise God. No? Pero mahal ko yan. Amen. Pero, mahal tayo ng Diyos. Amen.
hindi natin tayo higtan ng pagmamahal ng Diyos. Kahit sabihin mo ba, mahal na mahal mo siya, mahal na mahal ka niya, hindi pagsama-samahin mo ng pagmamahal na yan, hindi natin tayo tumbusan ng pagmamahal ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Sabi dito, masama tayo, makasalanan tayo. Pero, na tayo ng Diyos, noon pa. Hindi noong tayo tumanggap sa Panginoong Kristo, hindi. Noong tayo ay makasalanan pa. Pero, mabuting balita, kung noon minahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Hindi niya ito withhold sa atin. At dito, kung minsan meron lang tayong pangangailangan, minsan hindi lang natin nagtatanggap. Nalulungkot na tayo, amen. Meron tayong pakaramdam, Lord, bakit wala pa? Bakit hindi mo ko sinasagot yung hiningi ko? Ba't di ba dumadating? Di ba dumadating? So dahil papasok yung magkakaroon tayo ng konting doubt, no? Pero ang sabi, kung ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus para sa atin, ano pa ang hindi niya pwedeng ibigay sa atin? Amen! Si Jesus ang pinakamahalaga sa ating Diyos. At kung si Jesus na pinakamahalaga sa ating Diyos, ibinigay niya sa atin, ano pa na hindi niya pwedeng ibigay sa atin? Ang lahat ay pwede na niyang ibigay sa atin. Amen! Kailangan lamang patuloy tayong magtiwala sa ating Diyos. I am saved by grace, not my doings, but God's doings in my life. Sa last po, ito po kasama pa rin po ito dun sa assurance of the Father's love. I find help in time of need. Amen. Kapag po meron po mabuting tao na tumutulong sa atin at alam natin sa panahon ng ating pangangailangan, pag lumapit tayo sa taong yun, amen, hindi niya tayo bibiguin, amen. Alam natin matulungin siya, amen. Hindi niya tayo bibiguin. Pero kung minsan, hindi man yung tao ang magsawa sa kakatulong sa iyo, dumarating yung pagkakataon, ikaw mismo, na nangangailangan ng tulong, at humingi ng tulong, nahiyakan lumapit. Amen? Meron po kayong ganong karanasan? Na dahil sa kabutihan ng taong yun, dahil sobrang bait niya, hindi ka niya binibigot tuwing lalapit ka, o hindi ka man lalapit, kapag nakita niya nakita ka niya, alam niya may pangangailangan siya, kung saan tumutulong. Kung minsan, hindi na po siya yung mag-hold ng tulong. Ikaw na mismo, kung minsan dahil sa nahiya ka na, ikaw na mismo i-hold mo yung sarili mo para humingi ng tulong. Amen. No? Pero, sinasabi po ng salita ng Diyos, sa Hebrews 4:14-16, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Lamang meron tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus, ang anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote natin ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan. Ang Diyos, kahit hindi tayo magsalita, alam niya ang lahat ng bagay. Amen. Kung minsan, alam niya kung meron tayong pangangailangan, alam niya kung ano yung kalalagayan natin. Kung nalulungkot tayo, kung masaya tayo, kung marami tayong problema, o pinagpapala tayo. Kahit ano yung kalalagayan natin, alam ng ating Diyos. Kapagkat sa lahat ng paraan, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doon kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Hindi po nahuhuli ang Diyos. Amen? Amen. Dahil sa Diyos, wala tayong may tatago lahat ng bagay sa ating buhay. Alam niya. Nasa tiyan pa. Wala pa man tayo sa tiyan ng ating ama, mag-anak ng ating ina. Kilala na tayo ng ating Diyos. Amen? Amen. Meron pong mga life crisis na tinatawag. Amen. Alam ko ba isa sa atin, nararanasan ito. Yung ibang marahin na nagpasan na ito. Yung ibang marahin na dito pa sa ganitong kalalagayan. No? There are life crisis, problems, no? Temptation. At nga dito, tinukso siyang tulad natin. Si
So, ibig sabihin, tayo din ay dumadaan din sa tukso. Amen? No? Meron tayong karanasang pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus, pero itong lahat ay kanyang pinagtagumpayan. Amen. Surely, but we can all come to the throne of God's grace and finding surely help in time of our need. Amen. Si Jesus ang ating tagapamagitan. Amen. No? Kapag tayo tumutulog sa ating Diyos, lumalapit tayo sa trono ng biyaya ng ating Ama, nakikita ng ating Ama si Jesus sa atin. Amen. At sabi po dito sa Tagalog, huwag tayong mag-atubiling lumapit. Huwag tayong mag-atubili. Amen. Kung minsan, nag-aatubili tayo lumapit sa ating Diyos. Kung minsan may mga problema tayo, gumagawa tayo, ang una natin gumagawa tayo ng paraan, malapit tayo sa mga tao. Amen. Tapos kapag walang nagawa sa atin yung nilapitan natin at wala tayong nagawa sa ating sarili, lupay-pay tayo. Pero ganun pa man, sabi, tayo ay huwag magtutubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin. Meron kasiguraduhan at dooy kakamtan natin. Ibig sabihin, pag tumulog tayo sa ating Diyos, kakamtan natin ang kanyang habag at kalinga sa panahong kailangan natin. Amen! Alam ng Diyos kung kailan niya tayo kakatagpuin sa ating mga pangangailangan at hindi siya nahuhuli. Amen! Amen. Merong kasiguraduhan. Merong kasiguraduhan. Si Paul, naranasan niya rin ang manghina. Amen. 3 beses pa nga nagkaroon siya ng karamdaman, 3 beses niya itong hiningi sa Diyos. Pero anong sagot sa kanya ng Diyos? Anong sagot sa kanya ng Panginoon? Sabi niya, sa 2 Corinthians 12:8, sabi rito, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Amen. Hindi sinabi ng Panginoong Diyos, ang tulong ko'y sapat sa ilang pangangailangan mo. Ang sabi ng Panginoong Diyos, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Anong pangangailangan meron tayo? Ang sabi ng Panginoong Diyos, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Amen. So, ibig sabihin, wala tayong pangangailangan na hindi kayang sapatan ng ating Diyos. Sapagkat ang kanyang biyaya ay sapat. Amen. Hindi kulang. Ito ay sapat. Thank you, Lord. God's grace is sufficient. Sapat ang biyaya ng Diyos to overcome. Pagtagumpayan natin kung ano man yung mga bagay na pinaharap natin, gaya ni Pablo, gaya ng ating Panginoong Hesus. Doon sa Garden of Gethsemane, di po ba? Nung nananalangin siya, sabi niya, my Father, sabi niya, if it's possible that the cup of suffering be taken away from me. Sabi niya, yet, I want your will, not mine. Amen. No? Alam natin ang kalooban ng Diyos para sa atin bilang kanyang mga anak, ito ay laging mabuti. Amen. At kung meron man mga instance sa buhay natin na nakakaranas tayo ng bagay na hindi mabuti, sinasabi rin ng kanyang salita, God make all things work together for our good. Amen. Ang lahat ng bagay ay magagawa ng Diyos para sa ating ikabubuti. At ang lahat ng bagay na yun, kasama na yung mabuti, kasama na yung hindi mabuti. Amen. Pero ang lahat ay magagawa ng Diyos para sa ating ikabubuti. Amen. So, ibig sabihin, walang masamang mangyayari. Amen. Walang masamang pangyayari sa atin. Sapagkat magiging masamang pangyayari ay kaya ng Diyos na gawin ito para sa ating ikabubuti. Amen. Hallelujah. God knows our suffering. He has the promise. At ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin ay oo at amen kay Kristo. Amen. Meron tayong mga pangako mapanghahawakan. At ang Diyos kapag nangako, ito ay kanyang tutuparin. Our God never leave us nor forsake us. Amen. Isang napakagandang salita ng Diyos. Hindi kita iiwan. Hindi kita
pababayaan. Amen. Pag sinabi ni Pastor Roel kay Pastor Jelly, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang ngiti ni Pastor Jelly, sagad hanggang tenga. Amen. 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 But sometimes men fail, but Jesus never fails. Amen. Hallelujah. At dahil ang kalooban ng Diyos, palagi ito ay mabuti. No? Sabi po dito, walang sa Romans 8:35, who can separate us from the love of Christ? No? Kung iniisip natin meron makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, sinasabi ng salita ng Diyos, ano ang makapaghiwalay sa atin? May tanong, sino ang makapaghiwalay sa atin? No. Parehong tanong, who can separate us from the love of Christ? Sino ang makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sabi dito, ang paghihirap ba? Ang kabigatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang taba? Ang ayon sa nasusulat, sabi, alang-alang sa iyo, nanganganib kami mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. Hindi. Ang sagot, ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Amen! The love of God, the love of Jesus makes us overcome. Amen! Meron tayong assurance ng kanyang pagmamahal. Sabi ito, dumaranas tayo ng paghihirap. Paminsan-minsan, amen! Minsan nabibigati tayo. Meron din umuusig sa atin. Itong gutom, hindi ko pa ito naranasan. That's the Lord. Yung kahubaran, no? Yung panganib, yung taba. Pero lahat ng mga bagay na ito na negatibo, ay hindi ito makapag-iwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Dahil ang ating assurance, ang ating katiyakan, mahal tayo ng Diyos. Kasi siya ang mapagmahal. Sabi ko nga po, ako simple lang po, paano ko po ngayon ilarawan ang pagmamahal ng Diyos. Kasi mas madali siyang intindihin. Kung kami na magulang, naghahangad kami parati ng kabutihan ng aming mga anak. Diba? Kung ang magulang, isusubo na lang yan, bibigay niya pa sa anak niya. Ngayon, yung mga magulang matanda, isusubo na lang, bibigay pa sa mga apo niya. Amen. Praise God, no? Kapag ang anak mo, nakikita mo, hindi lang kumikibo, alam mo, may problema yan. Hindi na kailangan lumapit sa iyo. Isa kang magulang. No. Hindi na, ikaw na mismo magtatanong. Si Labs ko, si Valer Jones. Kapag nakita niya sa anak namin malungkot, agad na akong kakalabitin. Tapos yung anak ko na yan, pumunta ng bahay, tapos umalis. Wala siyang sinabi. Agad akong kakalabitin ni Valer Jones. Sabi niya, yung anak mo, parang may kailangan. Tapos ako naman si nanay. Bakit? Sabi ko, nagpunta rito eh. Tapos sinanong ka. Tapos umalis. Ganon. Ano sinabi? Wala. Pero malungkot. So, pag ganun nalaman ko ng sitwasyon ng anak ko, ako mismo pupunta sa anak ko. And then, tatanungin ko, ano yung kailangan niya, bakit siya nagpupunta. Hindi ko na siya hintayin bumalik. Ako na mismo pupunta sa anak. So, ganun ko yung nilalarawan ang pag-ibig ng Diyos. Kung ako, kung kami, sabi nga tao, marunong pagmahal. Hindi mo mababayan ang anak mo. Pag alam mo kailangan ng tulong mo, nandiyan ka. Ang ama ba kaya na nasa langit? Ang hindi magmahal sa atin. Amen? Pinatulayan niya na ito eh. Binigay niya si Jesus. So, ganun ko lang po. At pagkaganon ko, nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa Kanya. Lord, ang buhay mo. Salamat po. Amen. Amen. Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Hindi lamang sa akin, hindi lamang sa inyo, kundi mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Amen. Amen. Hindi nagtatangi ang ating Diyos. Hindi na sasabihin, ako mahal ako ng Diyos, ikaw hindi ka mahal.
Kasi wala ka pa kay Kristo, hindi ka na mahal. Hindi. Kahit ang isang tao na wala pa kay Kristo, mahal na mahal siya ng Diyos. Amen. Amen. We have the assurance of the Father's love. He gave Jesus. The Father showed the extent of His love to mankind. So mahal tayo ng Diyos, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. At for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have an everlasting life. Ipinagkamanan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa lahat ng tao. Ito sa mamamagitan ng pagkakaloob niya ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tangi lamang natin magagawa ay yung tanggapin ang pag-ibig na ito. Amen. Tanggapin si Kristo sa ating buhay. Amen. Meron na po sa atin dito. Meron po bang mga bago dito? Pwede po bang pakitas ang kamay kung meron po tayong mga bago? Praise God. Hallelujah. So, sinasabi po ng salita ng Diyos, mahal na mahal po kayo ng ating Panginoong Jesus. Amen. Sabi niya, for God so loved the world. Kami po, naranasan namin ang pagmamahal ng Diyos. At ang Diyos, ang nais niya, maranasan ng lahat ng tao ang kanyang pagmamahal. No? Kasi alam ng Diyos, hindi kayang gawin ng tao na abutin ng Diyos. Amen. Hindi yung kahit na yung pamahal mo ang Diyos, hindi mo siya kayang abutin. It is not our love coming up, or going up, kundi yung love going down. No? Tayo ang nandun tayo ng ating Panginoong Jesus, ng ating Diyos, mapamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi nito, for God so loved the world, so yun po ay tumutukoy sa lahat ng tao. No? Nakigay His only begotten Son. Mahal niya ang ating Panginoong Jesus, bigatin ng iisa. Pero ito ay hindi niya ipinagkait sa atin. No? Hindi niya ipinagkait sa lahat ng tao. No? Ang sinabi lang po that whosoever believes. Kung ang lahat ng tayo sasampalataya, sabi niya, sila ay hindi mapapahamak kung magkakaroon doon ng walang nila. So nais po ng ating Panginoon, magkaroon po tayo. Maranasan po natin yung buhay na walang hindi lamang po dito. Hindi lang po doon sa langit. Dito pa lamang po maranasan natin yung tinatawag na buhay na walang hanggan. At ito po ay nawala dahil po doon sa kasalanan po ng ating ninuno na dati cross, sabi nga, nanakaw. Amen. Pero naibalik kahit Kristo Jesus nating Panginoon. So sabi po nito, ako po itong natutunan ko. Kahit tulungan mo ng tulungan ng tao, bawat lapit niya, tulungan mo. Ibigay mo ang lahat ng kanyang pangangailangan. Pero pag hindi mo siya tinuro kay Jesus, hindi po ito kompleto. Amen. That's right. Kasi po, kung meron man sa buhay niya na dapat makilala niya, dapat tanggapin niya, na wala naman siyang gagawin, sapagkat ito ay tinapos na ng lahat ng ating Panginoong Jesus doon sa cross. Yung tanggapin siya bilang Panginoon. Receive. Sabi ko, believe. When you believe, you receive. Kailangan nang tanggapin ng ating Panginoon sa Kristo. Sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Yun lamang po. At maranasan tayo po, sa moment na tanggapin po natin ng ating Panginoon sa Kristo, meron na tayong buhay na walang hanggan. Amen. So, brother and sister, gusto niyo po bang tanggapin ang ating Panginoon Jesus bilang ating Panginoon na tagapagligtas? So, inanyayan ko po ang lahat po ito kayo. Samahan po natin ang ating mga kapatid.